Nang gabing iyon ay nagawa ni Franco na kunin ang iniingatan ko. Wala akong laban sa kanya, lalo pat malaki ang pagkakautang ni Itay na kailangan kong bayaran. Hindi ko maintindihan kung anong nararamdaman ko ng sandaling iyon. Nanatili akong nakahiga sa kama. Walang lakas at nasasaktan ang puso ko. Pinapanood ko lang si Franco na magbihis hanggang matapos. Walang lingon-lingon naglakad at pabagsak na sinarahan ng pintuan at iniwan akong mag-isa at nasasaktan. Niyakap ko ang katawan ko at napaiyak na lang na hinayaan kong ibigay ang sarili ko sa isang lalaki na hindi ko mahal, sa lalaking pinagkakautangan ng aking Itay. At ngayon, pangbayad utang ako sa kanya na hindi na ako kailanman makakaalis dito. Sumikip ang aking puso kasabay ang pagbuhos ng luha sa aking mga mata na kanina ko pa pinipigilan. Sana'y masamang panaginip lamang ito. Nagising ako sa liwanag na dumapo sa mukha ko at lamig ng hangin na galing sa nakabukas na bintana. Umupo ako sa malambot na kama. Takip ang makapal na puting comforter na tinatakpan ng aking katawan. Tumingin ako sa kaliwang bahagi ng kama at wala na doon si Franco. Tanging gusot na bedsheet na lang ang naiwan na palatandaan na bakas nito. At ginala ko ang tingin sa malawak na silid na mabibingi ka sa katahimikan. Ang aking pagmumuni-muni ay biglang naputol nang marinig ko ang mahinang pagkatok mula sa pinto. Hindi nito hinintay ang anumang sagot mula sa akin at pumasok na ito sa loob. Ang babaeng katulong ang nakita ko. Naglalaro rin ang edad nito sa 50 at masasabi ko talaga na matagal na itong nagtatrabaho dito. Nang makita nitong gising na ako, sabay ngiti ng ubod ng kay tamis at hawak nito ang tray na laman ng almusal na pinaghanda nila sa akin. Biglang kumalam naman ang sikmura ko nang maamoy ang mabangong almusal na nununuot sa aking ilong. Naglakad na ang katulong palapit sa kama kung saan ako nakaupo at buong ingad nilagay sa ibabaw ng kama na medyo may kalayuan din naman sa akin. Pinag-uutos po ni Sir Franco na kumain na daw ho kayo, ma'am, bago siya umalis. Panimula na wika nito. Pagkatapos niyo raw ho kumain, ay ipapasyal ka raw po namin dito sa mansyon. Simpleng tango lang ang sinagot ko sa kanya. Humigpit ang hawak ko sa aking comforter at bahagyang sinilip ang laman ng tray para alamin kung ano bang hinanda nila para sa akin. Isang magarbong almusal kagaya ng bread and butter, bacon, ham, at tinimplang gata sa side dish naman ang prutas. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kagarbong almusal sa tanang buhay ko at nakakapanibago lang talaga. Kagatlabi na tinignan ng katulong na nakatayo sa gilid ng kama at pinapanood ako. Sa akin lang po ba lahat ng ito? Opo, sa inyo po lahat ng yan, ma'am. Wika naman ito. Kung gusto niyo pong maligo, naroon naman po ang banyo. Sabay turo sa kabilang bahagi na kinasunod ko naman na makita ang isang pinto. At naroon naman po ang walk-in closet, ang mga damit mo, at ilan po ninyong mga gamit. Tumango na lamang ako bilang pagsang-ayon. May kailangan po ba kayo, ma'am? Pukaw na tanong na kinailing ko naman. Wala na, okay na ako. Nag-vow naman ang katulong sa gilid ko bilang tanda ng pagrerespeto at naglakad nito palabas at naiwan na akong mag-isa. Nang masiguro kong nakaalis na nga ang katulong, sinimulan ko ng kumain ng almusal dahil kanina pa talaga kumakalam ang sikmura ko sa gutom. Nang matapos kumain ay bumangon na ako sa kama at dumiretso na akong pumasok sa banyo para makapagligo. Ilang minuto akong nagbabad sa bathtub, suot ang white robe, naglakad na ako papunta sa walk-in closet para makapili ng maisusuot. At doon naman ako namangha na makita ang mga damit na para lang sa akin. Manghang-mangha na inalis ko sa pagkakasabit sa hanger ang isang mamahalin na damit na ngayon lang ako makakahawak. At pagkatapos ay binalik ko din kaagad kung saan ko iyon kinuha. Nang maagaw din naman kaagad ng tingin ko ang mga nakadisplay na mga bags, iba't ibang design at mga brands. Mga sapin sa paa kagaya ng sapatos, flat shoes, hanggang sa matataas na takong namamahalin. Excited akong makita kung ano pang laman ng walk-in closet. Nasunod ko naman na pinagdiskitahan na tignan ang drawer at nakita ko ang mga mamahalin na relo sa unang drawer. Sa second drawer naman,
ang kumikinang na mga brilyante na mga hikaw, kwintas at iba pang mga palamuti sa katawan na nagkakahalaga ng milyon. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa nasasaksihan ko na napakayaman talaga ni Franco at hindi na nakapagtataka na kaya nitong bilhin ang lahat. Sinara ko ang drawer na laman ng mga alahas at hindi naman talaga yun ang pakay ko. Ang plano ko ang makaalis sa lugar na yun. Nagpili ako ng damit na may susuot na simple lamang at ang napili ko ang maikling maong shorts at sa damit naman ay long sleeve na puti na hindi naman mainit ang tela. Nahirapan pa nga ako sa pagpili dahil karaniwan na naroon sa walk-in closet pawang mga magaganda at sosyal. Nang matapos akong mag-ayos, buong ingat kong tinahak ang paa ko papunta sa pintuan. Kabado na hinawakan ng seradura at laking tuwa ko naman na makumpirma na hindi iyon lock. Napalunok ako at napakaingat na binuksan ang pinto na iniiwasan ko na makagawa ng anumang tunog na makakahuli sa akin. Matagumpay akong nakalabas sa kwarto ni Franco. Maski pagtapa ko sa marble glass, ingat na ingat pa rin ako na hindi magpapahuli sa mga katulong at mga nakabantay sa kasulok-sulukan ng mansyon. Tumingin ako sa kaliwa at kanan ko at pareho lamang iyon na daanan na malawak. Pero hindi ko alam sa dalawa kung saan nga ba ang daan para makalabas dito. Hindi ako familiar sa pasikot-sikot sa mansyon at kung saan nga ba talaga ang labasan. Bahala na nga. Napagpasyahan ko sa bandang huli na dumaan sa kaliwang bahagi ng hallway. Habang naglalakad ay hindi ko mapigilan ng sarili ko na pagmasdan at suriin ang madaraanan ko. Maraming mga paintings ang nakasabit sa dingding at ilang pagkagamitan sa pamamahay na ito. Lahat antigo at mamahalin. Napakalawak ng mansyon na ilang minuto na akong naglalakad pero hindi pa rin ako makalabas-labas. Asa na ba ako? Hindi kaya naliligaw na ako sa mismo nitong pamamahay? Saan na ba kasi ang labasan dito? Aray! May marahas na humawak sa braso ko na bago pa man ako makakilos, sinandal nito ako ng malakas sa malamig na pader at dama ko ang sakit ng pagkakatama ko sa ginawa nito. Napalunok pa ako ng dahan-dahan na umangat ang tingin ko at kaagad kong nakita ang galit na mukha ni Franco sa harapan ko. Ang matalim at nakakatakot na pagtitig nito sa akin ang nagbigay takot sa aking puso at pangangatog na rin ang tuhod ko. Where do you think you're going, Cindy? Galing sa kailaliman ng lupa ang boses na makumpirma na nahuli ako ni Franco. Nanlamig na ang buong katawan ko sa takot. Maski ang magsalita ay hindi ko na kayang magawa. Answer me! Dumagundong ang malakas nitong sigaw. Hinahanap kita. Mahinang wika ni Cindy. Lumukot naman ang mukha ni Franco sa naging sagot ko, na maski ito'y hindi pinaniwalaan kung totoo ang sinasabi ko or hindi. Talaga? Hinahanap mo ko? Gumuhit ang ngisi sa labi ng binata. You know what? I smell that you were planning to run away again. Ano nga ang sinabi ko sa iyo kagabi? Pinarurusahan ko ang taong lumalabag sa pinag-uutos ko. At ngayon, sinuway mo na naman ako. Hinawakan ni Franco ang baba ko at pinaharap na kaagad ko namang kinaiwas. Uminit na ang sulok ng mata ko at iiyak na anumang segundo. Ayaw ko dito. Impit na bulong ko. What? Say that again. Ayaw ko dito. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang makasama ang itay ko. Basag na wika ko at napakahirap para sa akin na bigkasin na hanggang ngayon hindi niya pa rin ako pinapakawalan. You know, I can't do that. Ang boses ni Franco na nakakatakot na lalo pa akong nasaktan. Bumagsak na ang luha na kanina ko pa pinipigilan at bago pa ako makapagsalita ay hinawakan ni Franco ang braso ko at hinila ako kung saan. Nagpatangay na lang ako sa paghatak niya sa akin na hindi na ako nagpumiglas pa dahil paniguradong wala din naman akong kawala sa kanya. Hinila niya ako para ikulong na naman sa madilim na silid at ang kininawala sa loob ko. Padabog na binuksan ni Franco ang pintuan ng silid ng kwarto nito at hinatak niya ako pahiga sa kama at doon na ako napaiyak ng tuluyan. Nanikip ang aking puso at napakahirap para sa akin na bumangon at maupo sa malambot na kama habang si Franco naman ay nakatayo ng ilang pulgada ang layo sa akin na wala man lang reaksyon ng muka.
Blanko lamang ang ekspresyon nito, na para itong kontrabida na tuwang-tuwa na pinapanood akong umiiyak at nagmamakaawa sa kanya. You have learned, Cindy. Napailing nitong wika na nakapamulsa sa harapan ko. You are mine only, Cindy. You understand? Pinagalaw nito ang panga at nanilisik ang mata nito. Bakit mo to ginagawa sa akin? Bakit mo ako pinahihirapan at sinasaktan ng ganito? Alam kong malaki ang utang ni Itay sa'yo na kaya ko namang pagtrabahuan sa pagsisilbi sa mansyon. Pero bakit ganito? Bakit kailangan na ganito ang gawin mong pagtrato sa akin? Basag kong salita at lalo pa akong napapaiyak na maging blanko ang mukha ni Franco at tumitig na hindi man lang ito naawa sa akin. Gusto ko lang makauwi sa amin. Ayoko sa'yo dahil napakasama mo. Pero imbes na magsalita si Franco, ay walang pasabi na tumalikod siya sa akin. Sobrang bigat na ng puso ko sa bawat hakbang ng paa ni Franco palabas, na hindi na ako kinalingon pa. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Hirap kong wika. Gagawin ko lahat, basta pakawalan mo lang ako. Umagos ang luha sa mga mata ko, na hindi inaalis ang tingin kay Franco, na kusang napahinto sa paglalakad, na ako'y magsalita. Nabalutan ng katahimikan sa panig naming dalawa, at ang malapad lang na likod nito ang nakita ko. Walang balak na sumagot sa akin. Just give me a child, Cindy. Bear my child, and that's you can repay me on your father's debt. Iiwan at ibibigay mo sa akin ang bata, at doon ka lang makakaalis sa lugar na to. Nanlamig ang buong katawan ko sa sinabi nito, at hindi makapaniwala sa aking narinig. Sige, payag ako sa gusto mo. Labag sa kalooban kong wika, kasabay ang pagtulo ng luha sa aking mata, na kaagad ko namang pinunasan. Sa gilid ng mukha ni Franco nakita ko ang ngiti sa labi nito, at pinagpatuloy ang paglabas ng silid. Ang pabagsak na pagsara ng pintuan ng silid nito, ang simula ng pagkasugat ng aking puso. Sana'y wala akong pagsisihan pagkatapos nito. Ramdam ni Cindy ang pagtagaktak ng pawis sa kanyang noo, at liig habang tinatakbo ang masukal at magubat na daan. Hindi nito inalintana ang sakit habang tumatakbo na nakapaa, na nabahiran na rin ng putik at sugat iyon, na maski na rin ang laylayan ng puting bestidan suot-suot niya. Tumingin ako sa kaliwat kanan ko, puro kakahuyan ang nakikita ko. Nawawala na ako ng lakas ng loob na makatakas at makalabas dito sa masukal na kagubatan. Nanginginig na ang aking katawan sa takot at nerbiyos na baka maabutan nila ako ulit. Diyos ko, tulungan niyo ako. Dasal ko sa aking isipan. At pinaghalo na ang pawis at luha sa aking muka na kanina pa tumatakbo. Nakarinig ako ng kaluskos at paggalaw ng halaman malapit sa akin, na nagpasikip ng aking puso sa takot at nerbiyos na baka maabutan ako ng mga taong pilit kong tinatakasan. Mabilis akong nagkubli at nagtago sa makapal na halaman. Ilang saglit lamang ay rinig ko na ang mabibigat na yabag ng mga paa na humahabol sa akin mula sa aking kinakukublian. Nakita ko ang nakaitim na mga kasuotan nito. Matitikas ang kanilang mga katawan. Nakakatakot ang kanilang itsura. Kainis, hanapin niyo siya. Hindi pa yun nakakalayo. Ang nakakatakot na sigaw ng isang lalaki na balbas sarado, sabay hawak sa armas. Pinikit ko ang mga mata ko at tinakpan rin ang bibig para iwasan na makagawa ng anumang ingay sa aking pag-iyak ng tahimik. Yes, sir. Sagot naman ng mga tauhan nitong kasamahan na humahanap sa akin. You must find her. Kapag nakita siya ng ibang tao, ako mismo mananakit sa inyong lahat. Naiintindihan niyo ba ako? Sindak nito sa mga kasamahan, na lalo ko patuloy siniksik ang sarili ko sa halamanan. Panay bagsak lang ang luha sa aking pisngi. Pinakikinggan ang kanilang pinag-uusapan. Ilang sandali pang lumipas, rinig ko ang yabag ng kanilang paalis, at naghintay pa ako ng ilang segundo bago lumabas sa aking pinagtataguan. Nang masiguro ko na wala na talaga sila, tumakbo muli ako sa pagkakataon na ito. Wala na akong lingon-lingon pa. Kailangan kong makatakas. Dapat hindi nila ako makita at maabutan. Habang tinataha ko ang masukal na kagubatan, kasabay rin ang pag-agos ng luha sa mata ko. Nakita ko na siya!
Ang malakas na sigaw ng lalaki na nagbigay takot sa aking puso. Nilingon ko kaagad kung saan ang gagaling ang boses at bigla akong namutla na makita ang dalawang lalaki na kanina pa humahabol sa akin. Naging mabilis at maliksarin ang galaw ng dalawang lalaki. Porsigido silang kunin ako, kaya't lalo ko pang binilisan ang pagtakbo ko. Bilisan nyo! Kunin niyo siya! Sigaw ng iba pa nitong mga kasamahan at naririnig ko na ang yabag ng kanilang paa sa likuran ko para habulin lang nila ako. Nanlabo na ang mata ko sa walang humpay na pag-iyak at kasabay ang malalakas kong tili at sigaw nang may marahas na humawak sa braso ko. Bitiwan mo ako! Ano ba? Pagpupumiglas ko na pilit inaalis ang kamay nitong nakahawak sa akin. Pero naging porsigido lamang ito. Bitawan niyo ako sabi eh! Ano ba? Gusto ko nang umuwi! Parang awa niyo na! Tumahimik ka! Singhal nito sa akin. Hinatak na ako ng lalaking nakaitim pasunod sa kanya. Pero heto't nakikipagmatigasan akong nagpupumiglas pa rin na ayaw sumama. Matapang ka talaga. Sasama ka sa amin sa ayaw at sa gusto mo. Asik pa nito at hinila na nito ang braso ko. Ayaw kong sumama! Iling ko pang wika. Ayaw kong sumama sa inyo. Parang awa niyo na. Pakawalan niyo na ako. Pasensya na po, senyorita. Pero sumusunod lamang kami sa utos ni boss. Wika ng lalaki na may hawak sa akin na mapaiyak pa ako lalo. Dalhin niyo na siya sa mansyon. Utos pa nito sa ilang mga kasamahan na kinagimbal ko. Nagsilapitan ng iba pa nitong mga kasamahan. Hindi pwede. Ayoko nang bumalik doon. Mas nanaisin ko pang mawala kaysa bumalik pa ako doon. Ilang sandali lamang ay huminto sa harapan namin ang itim at mamahalin na sasakyan. At may lumabas doon na isang lalaki na nakaitim na kasuotan at nakakatakot. Hindi. Ayokong bumalik doon. Parang awa niyo na Palahaw kong pag-iyak at naging malakas ang determinasyon kong makawala sa pagkakahawak nila sa akin. Huwag niyo akong ibalik doon. Please, makinig kayo sa akin. Ayoko na. Bumaling ako ng tingin sa dalawang lalaki na may hawak sa akin at nagmamakaawa. Blanko ang kanilang mukha na pinapakita sa akin. Hinihila nila ako papasok ng sasakyan. Ano ba? Patahimikin niyo siya. Iritadong wika ng balbasaradong lalaki na panigurado'y boss nila iyon. Nagmamakaawa ko sa inyo. Huwag niyo na akong ibalik. Ngunit hindi ko na natapos ang anumang sasabihin ko nang tinakpa ng lalaki ng puting panyo ang aking ilong, dahilan para mawalan ako ng malay. Minulat ko ang aking mata at sumalubong sa akin ang kadiliman ng silid. May konting liwanag pa naman akong nakikita galing sa lampshade na naging gabay para sa akin na makita ang buong silid. Naging mabigat ang aking paghinga na hindi inaalis ang mata sa kasulok-sulukan ng silid kung saan ako nakulong ng ilang buwan. No, hindi ako pwedeng makabalik na naman dito. Mamasama-sa mga mata ko at ngayon ko pa naramdaman ang sakit sa aking paa dahil sa natamo kong sugat sa pagtakbo ko kanina. Finally, nagising ka rin. Ang malagong at nakakatakot na wika na nagsalita ang nagpakaba sa akin. Hinanap ko kung saan nagmumula ang boses na yon at kusang nahinto ang mata ko nang makita ko ang maitim na figura ng lalaki na nagtatago sa kadiliman na bahagi ng silid at kanina pa ako nito pinapanood. Sapat na makita ko ang mata nitong puno ng dilim at galit. Kusa akong napalunok ng hinakbang nito ang paa palapit sa akin. Sa takot na masaksihan at maranasan kung gaano ito kasama, siniksik ko na lang ang sarili ko sa headboard ng kama na ayaw magpahawak dito. Tumigil ang yabag ng paa nito sa gilid ng kama at piniling maupo roon. Kahit takot, inipon ko ang sarili kong lakas para makapagsalita. Pakawalan mo na ako. Sapat na ang hina ng boses ko na marinig niya ang sinabi ko. Ngunit ang katahimikan ang sumagot sa akin. Pinapanood ko ang malapad na likod ni Franco at parang naging slow motion ang pagharap nito sa akin na blankong ekspresyon ang pinapakita. You know, I can't do that, honey. Marahan nitong hinaplos ang aking pisngi na kinapikit ko naman sa takot na baka saktan niya ako. Didn't I tell you not to disobey my orders? And now, what's this, huh? Trying to escape again? Akala ko malinaw na sa'yo ang pinag-usapan natin.
Mahina ngunit galit na galit ang tono ng boses nito, na kinapatak naman ang luha sa mga mata ko. Ayoko na, pagod na ako. Impit na iyak ko na hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon sa mga mata nito. Nanilisik pa rin iyon. Pagod na ako sa pagbabayad ng utang ng aking ama sa kanya. Buong akala ko'y magiging madali ang buhay ko nang pumayag ako sa kanyang gusto na pakakawalan niya ako kapag nabigyan ko siya ng anak. Pero ano ito? Bakit naging mahirap pa ang buhay ko dito sa poder niya? Ayoko na, Franco. Gusto ko nang umuwi sa amin. Tumigil ka! Dumagundong ang malakas at nakakabingi nitong pagsigaw. Bibigyan sana ako nito ng malakas na sampal sa pisngi na kaagad ko namang hinarang ng kamay ko ang aking muka para hindi nito maituloy ang tangka nitong gawin. Please, parang awa mo na. Patuloy kong pagmamakaawa. Tahimik lamang akong humihikbi na nakaupo sa kama at nakatingin kay Franco. You better behave this time, Cindy, before I lose myself to hurt you. Banta nito. Sa susunod na tumakas ka pa ulit, hindi lang ito ang makukuha mo. I'm warning you. Wika pa ni Franco bago ito tumayo at lumabas ng silid na yon. Naiwan naman ang dalaga na awang-awa sa kanyang sarili. Paano makakatakas si Cindy sa mansyon ni Franco? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.